Dante, ano ang detalye nitong sinasabing issue sa campaign donation ng isang kontraktor? Magandang tanghali, Aga. Alam mo, kabilang nga sa naging tanong ngayon, kung ang isa bang kontraktor sa kanyang personal o private capacity ay nagbigay ng donasyon o kontribusyon sa isang kandidato na tumakbo sa eleksyon, ay mananagot din ba sa ilalim ng ating umiiral na batas? Ayon sa constitutional law book author at law professor na si Attorney Jennifer Arlene Reyes, liable o may pananagutan pa rin ang isang individual na kontratista sa gobyerno kahit pa sasabihin nitong personal naman niyang ibinigay ang halaga o pera sa kandidato. Paliwanag ni Attorney Reyes, may violation sa ilalim ng Section 95 ng Omnibus Election Code ang nasabing donasyon. Nakalagay dito na these persons cannot directly or even indirectly make the said contribution. So in my humble opinion, kahit sabihin mo pa na in your private or personal capacity mo ibinigay ang donasyon or contribution na iyon sa isang kandidato, ito ay lumalabag pa rin sa Omnibus Election Code. Sa kaso ng campaign contributor ni Senator Francis Chis Escudero na si Lawrence Lubiano na ayon pa sa Commission on Elections o COMELEC ay umamin mismo sa pagdinig ng House of Representatives na nagbigay siya ng 20 million pesos noong 2022 elections sa mambabatas. Saklaw niya ito ng prohibition sa Omnibus Election Code at ang pag-amin nito ay maaring magamit na ebidensya laban sa kanya. Ang violation sa Omnibus Election Code ay election offense at may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Si Lubiano ay presidente ng Center Waste Construction and Development Inc. na kabilang sa top 15 na binanggit ng presidente na sangkot sa flood control projects. Mismo, yung contributor mismo ay umamin na siya ay nagbigay ng donasyon or kontribusyon sa isang kandidato during the time na siya ay may aktibo na kontrata sa gobyerno. Of course, if charges will be filed against him before the proper courts, then that extrajudicial admission can be admissible against him. Dagdag pa ni Attorney Reyes, kung sakali naman na ang kakasuhan ay ang korporasyon, ang mananagot pa rin naman ay ang opisyal na sangkot at ang iba pang posibleng kasabwat nito. Binigyang din ito ang mga kandidato na tumanggap ng donasyon ay may pananagutan din at hindi lang ang nagbigay alinsunod sa diwa ng batas. Accordingly, sakop ng batas kahit yung kandidato na tumanggap ng donasyon at regalo at hindi lamang ito limitado doon sa nag-contribute or nag-donate ng anything of value sa isang kandidato. Naniniwala din si Attorney Reyes na dapat magkakaroon na ng pag-amyenda pagdating sa kapangyarihan ng COMELEC na magsagawa ng motu proprio o sariling investigasyon sa mga paglabag sa batas panghalalan. Sa panayam naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sinabi nito na pinaaral na nila kung noong 2025 elections ay may mga kontraktor din na nagbigay ng donasyon sa mga kandidato. Ito ay bahagi ng ginagawang case build-up ng komisyon laban sa mga posibleng lumabag sa mga batas panghalalan. Sinusuri ng komisyon ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato dahil makikita doon kung sino ang kanilang campaign contributors. Baka pwedeng palawakin yung pagtingin sa mga SOSE. Dapat po kasi by Monday ay dadako na sila sa 2025 SOSE. Sinabihan natin sila, focus muna sa 2022. Aga, inaantabayan na natin kung ano ang magiging resulta nitong ginagawang investigasyon ng Commission on Elections, partikular dito sa pagsusuri nila sa SOSE ng mga kandidato na tumakbo noong 2022 at 2025 elections at kung ilan ba yung mga kontraktor na nagbigay ng donasyon at sino-sinong mga kandidato ang nabigyan ito. Yan man nating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento.